po sa ating feeding program dito sa HJ Atienza Elementary School para sa ating mga grade 2 students. Meron po tayong 200 mga batang pinapakain ngayong umaga. At syempre, ang mga kasalo dyan, ay ang kanilang mga kinakain ngayon ay barbecue, kanin at itlog. Kasama ko ngayon si Angela Custodio, ang isa pong nutritionist. Ano nga ba yung mga importanteng ipinababaon ng mga anak nila? Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Ayan, dapat tandaan ng mga magulang na ang ipapabaon nila sa mga anak nila ay balanced meal at merong variety. Ibig sabihin, ito yung usual diet ng mga Pilipino. Merong kanin, may carbohydrate sources, merong protein, merong ulam. Ayun yung protina, yan, kagaya ng barbecue. Dapat meron din tayong sources ng micronutrients, yung vitamins and minerals na nakukuha natin sa prutas at gulay. Pwede natin gawing side dish yung gulay at pwede natin gawing dessert yung prutas. Hindi yung mga basta-bastang matatamis na lang na pagkain yung ipapadessert natin sa mga anak natin. Gaano po ka-importante yung pagpapabaon kaysa sa pagbibigay ng pera doon sa mga anak natin? Ayan, importante ang pagbabaon, ang pagpapabaon sa mga anak natin dahil nakakasigurado tayo na meron silang pagkain na nakahanda, nakakainin nila sa eskwelahan. Hindi yung bibigyan natin sila ng pera tapos bibili lang sila ng matatamis na pagkain, matataas sapat na pagkain, mga junk food. Kapag nagpapabaon tayo, alam natin, tayo mismo yung naghahanda ng pagkain para sa anak natin, alam natin na tama yung binibigay natin sa kanila. Kung ang concern naman po natin ay kung madaling masira yung pagkain, pwede nating ihatid bago mag-lunch break yung pagkain. Maraming salamat, Miss Angela, sa napakagandang impormasyon na ibinigay mo para sa ating mga nanay at mga tatay na rin na nagpe-prepare po ng mga pambaon ng kanilang mga anak. Importante, tandaan nyo, nutritious, healthy at balance po ang diet ng pagkain ng ating mga anak. Tandaan nyo po yan, magbabalik po ang unang hirit.